Let's try the beach. Cheers guys, good luck for today. Cheers. Ayos, diba? We're on our way. Off-road yung papunta doon. Overland Exploration Philippines is presented by Nito Tire Philippines, fueled by enthusiasts. Together with Overland Kings, our total overland outfitter. In cooperation with Shell Philippines, cleans as you drive. Dumating na yung araw na pinakihintay namin. Andito kami ngayon sa Overland Kings. Dito ang aming meetup point bago kami pumunta sa Kilometer Zero. Nadatnan ko ang buong crew. Lahat sila busy nag-load ng kanya-kanyang gamit. Yung iba nag-check ng kanilang mga equipments and making sure na wala kaming nakalimutan. Ito yung mga gagamitin namin for the next 30 days para sa aming Visayas and Mindanao leg. Lahat din ng crew ay involved in various outdoor activities, making this team versatile and capable in performing all the necessary tasks para ma-achieve ang aming goal. So, second rig, Beta, Charlie. So, yung formation natin, hindi natin babaliin yung kahit ano mangyari. So, if ever may maiwan sa toll gate or anywhere, antayin natin. Kung may masira, i-hinto tayo. Wala tayong iwan. Alpha rig, checking in. Beta rig checking in, loud and clear. Charlie rig checking in, go go go. Okay, let's go, let's go. Almost 5 AM nang dumating kami sa Kilometer Zero, and this will be the starting and ending point of our loop. Syempre, we took some photos with family, friends, and key individuals who made this exploration possible. Before heading straight to our first Roro port, nag-fuel up muna kami sa Shell Macapagal. And final checking din of everything before rolling. Guys, and we're off to Batangas Port, and we're 83 kilometers away, and siguro
Mindoro. Tatakbo tayo ng mga 1 hour and 15 minutes bago tayo makarating sa ating destination. Good morning, Beta Rig, Charlie Rig. Copy that, Alpha Rig. Tunay nga napakaganda ng araw na to. Binigyan tayo ng magandang weather. And safe driving, Alpha Rig, Charlie Rig. Makakarating tayo doon ng safe at Excited na ako sumakay ng una nating Roro via Fastcat papuntang Mindoro. Let's go, let's go, let's go! Just in time, we arrive at Batangas Port. And from here, our first oversea will begin. And we'll be boarding with Fastcat's catamaran all throughout this exploration. Anong oras sa walis kanina sa club natin? 6. Sabi mo ng 6:02. Anong date yun? March? March 10. 105 kilometers. Morning po! Morning po! Pagsakay, pinamap out ko na yung dadaanan namin. Yung itinerary and route na ginawa namin is not possible kung wala ang tulong ni Kuya Raymond, who's one of the few who looped our country multiple times since the 90s. Pagdating namin ng Calapan, humanap muna kami ng kakainan. Along the way, may nakita kaming karinderya, and this will be the first meal since takeoff. Para sa akin, kung gusto mo talaga ng authentic na Filipino food, explore mo yung mga local eatery. Usually, they represent the local dish ng kanilang lugar. Okay, so yung next destination natin, after natin kumain, tatakbo tayo for almost 4 hours and 124 kilometers. So, right now, alas 2 na. Makakarating tayo doon bago mag alas 6 ng gabi. Sarap. Alpha Rig, Charlie Rig. So, less than 2 hours, malapit na tayo sa Balalao Port. And medyo maaga tayong dadating.
10 PM pa ang ating fast cut Roro, but anyway, pagdating natin sa Katiklan, yun na talaga masasabi natin na gateway na natin yan to Visayas. And now, sinalubong na tayo ng ulan going to Katiklan. We arrived an hour early before our boarding time. So nag-relax muna kami habang nag-aantay. Nag-update ng passports at nag-prepare ng dinner. Pagpalaot pa lang, ramdam na agad namin ang malakas na hangin at alon. Aabot ng 4.5 oras ang pagtawid namin na ito. Sa halip na makatulog kami, gising ang lahat dahil sa buong magdamag na malalakas na hampas ng alon. Ayan, 11:27. Pinapatay yung ilaw kasi kanina nung sinindi namin. Si brake natin sa rig niya. Uy, grabe yun. Ayan, nakita niyo yung pinto, makampas. Para tayo nasa horror movie. Ano? Grabe. Grabe yung hangin. Grabe yung alon. So right now, alas 3 ng umaga. Anong plano natin? Didiretso na ba tayo doon? Oh, brother, kasi actually, if by schedule, ay delayed na tayo ng almost 1.5. So, okay lang din. At least hindi sobrang alanganin ng oras na detect tayo doon, mga more or less 7:30 or 8. Okay, pwede na kayong bumili dito sa 7-Eleven. I think hindi din pwede magtagal masyado dito. Morning! Morning! Grabe yung experience kanina, sir. Normal lang kayo? Normal yun! Kaya nga sabi ko kagabi, kumain na kayo para may masuka kayo. Sabi nga nung mga ko kanina, sabi ko, sir, nakala ko maglulundagan na tayo kanina. Usually sa ngayon ang mapupuharay. Good morning everybody, good morning! Good morning and welcome to Katiklan Port. And now we're off to our next destination. Direk, saan nga ba tayo? Becca checking in. Good morning guys. We're off to Baybay Rojas, around 140 plus kilometers, and mga 3 hours natin itong tatakbuhin. Safe drive everyone. Okay, so right now it's 3:43 in the morning. Ang ETA natin is 6:48 ng umaga. So doon na rin tayo mag-breakfast and lunch. So brunch na tayo doon kasi susunod na destination natin. Tama ba? Gigantes Island? We're proceeding to Carles, and yun ang jump off point papuntang Gigantes Island. Okay. So ingat po tayo. Let's go. Let's go, Alpha El Beta! So guys, safe drive and let's enjoy this trip. Welcome to Visayas.
Para siguradong hindi maantala ang aming paglalakbay, nagkakarga kami ng krudo tuwing kumakalahati ang aming tangke sapagkat di namin kabisado ang mga dadaanan. Maganda ding strategy to, lalo na kung unang beses mong gagawin ang Philippine Loop. Umaga na muli at sa pagsikat ng araw, tanaw na ang magagandang tanawin sa buong paligid. Sa haba din ng aming paglalakbay, siguradong gutom na din ang lahat. Mabuti at minadaanan kaming isang kainan na saktong-sakto para sa masarap na aga. Thank you po. Galing po kasi kami sa Maynila at yung pinanggalingan namin na Roro ride, grabe yung alon. First time ko na may experience yung Actually, nararamdaman pa po namin dahil sa kawayan na sahig nyo. Ano sa akin, Ate Arroz Caldo? Ako rin po, Arroz Caldo. Ako, lahat na po. Dato. Favorite ko talaga Arroz Caldo. Kabubukas ko lang po. Ay, Parang tinik sa bagong sakto luto. yan. Sige, mag-serve ako sa inyo. Tara, dito tayo sa Grabe talaga para nung naka... Game, let's go! Sa haba ng biyahe. Sarap. Lasang-lasa yung luya. Thank you po. Sa native kasi yung chicken, di ba? Tama. Sarap. Testingin natin yung chicken. Chicken, malambot, Yes. ninamnam, tama. Ano Native lang di ba? Native eh. So, native Arroz Caldo by Lola Rosie. Lagyan natin ang Malambot. board. Masarap ba ang lugaw namin? Masarap po! Salamat sa inyo. So after driving and sailing for 36 hours, nandito na tayo ngayon sa Roa City. Ito'y pinangalan ng Roa City in honor of our former President Manuel Rojas, who is also the first president of our Philippine Third Republic. And also, this city became a chartered city noong May 12, 1951. It is known as the seafood capital of the Philippines. So tara, samahan nyo kami. Tatry natin lahat ng mga local eats nila dito. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami. Ang lungsod ng Rojas ay pinaliligiran ng karagatan. Kaya talaga namang mayaman ito sa mga sariwang pagkaing dagat. Meron itong mahaba at malalapad na pampang na nagsisilbing pasyalan at liguan. Nakaharap din ito sa isang magandang isla, ang isla ng Sibuyan na katabi ng Romblon.
So nandito tayo ngayon sa People's Park. Itong buong stretch ng to, ang likod nito is Shoreline, and napili namin kainan dito is the Albazon's Restaurant. So namili kami ng mga fish since nasa seafood capital tayo, dapat mostly kakainin natin dito yung seafoods. So ano nga yung mga pinili natin ulit, Tol? Pumili tayo ng pampano para gawin nating Fried. fried. Okay. Meron tayong scallops na which Scallop. meron tayong ang specialty nila is may garlic sa ibabaw and some spices na nilalagay sila. Meron din tayo, order ka ng halaan. Halaan, yes. So yun, isusoup, gagawin para with tanglad lang and ginger. Tapos Pampalasa. meron din tayong shrimp. Shrimp, Yung shrimp nila yun. dito, ang lalaki. Which ang luto naman is the garlic butter. Yes. Tapos meron silang malaking fish, anong tawag doon? Mamasan. Mamasan. Mhm. So yun naman, pinasigang natin. Oo. And meron din tayo syempreng grilled pusit, grilled liempo, and grilled Chicken inasal. chicken inasal. So yun ang mga kakainin natin ngayon. Masasabi talagang mahusay ang pagkakaluto ng mga pagkain nila dito. Ang Albazon's Ihaw-Ihaw ay isa sa pinakamatagal at Malambot sikat yung na laman ng kainan isda. Sarap. dito sa Roxas City. Nagpapasalamat po kami ng marami sa napakagandang food experience na ito dito sa seafood capital of the Philippines. So nandito pa rin tayo sa Roxas City. May nadaan na kaming car wash. Papaugas na kami sa sakyan kasi yung salt water talagang nag-aasin na. Ayun. Oh. Uy, wala. Tigas na ko. Ayan, oh. Matigas na. Yan, nag-aasin na siya, oh. Buo na lahat. So, magagasgas, papangit. Sayang naman yung vinyl frag natin. Diba? Pang-car wash muna tayo. So tapos na tayo magpa-car wash, didiretso na tayo ngayon sa Carles. So mamimili tayo ng ating mga lulutuin at kakainin sa camp. So this will be the first ever na magka-camp tayo sa trip ng loop na to, kasi yung the last 2 days kung di kami natutulog sa Roro, natutulog lang kami sa sasakyan. So at least magkakaroon naman kami ng maayos na pagtulog. Grabe. Sa 36 hours na yun, siguro ang total na natulog ko pa lang siguro mga 4 na oras. Talagang grabe yung trip na to, dahil hindi mo naman pwedeng ipetix kasi masyadong magko-consume ng araw. Tapos madedelay yung aming mga scheduled na lakad. So ito tayo ngayon. Paalis na po tayo ng Roxas City at papunta na po tayo ng Carles. So ang trip natin would take 1 hour and 29 minutes from here at 69 kilometers. So nandun tayo bago mag 3 PM, siguro mga 2:30 to 2:40 nandun na tayo at dun tayo magkita-kita. Finally, nandito na tayo. Punta Carles Beach Resort sa Iloilo. So is this part of Iloilo na, no? Finally, makakapagpahinga na din tayo. Sa wakas, after ilang hours yun, tol. Almost 2 days na. Oo. Grabe usually makapag... Grabe. Sulit din yung Sulit. Sobra. Sa exciting every biyahe, di ba? Excited ako sa iluluto mo. Siyempre.
tingnan natin ano bang meron sa Carles. So Ano pagkatapos bang natin mag-set up fresh? ng camp, tsaka tayo mamamalengke. Dati sila before Set up natin, check natin yung view ng ating campsite din. Tama ba? Tama. Oo nga, ang ganda ng entrada, ang ganda ng mga halaman dito. Mhm. Wow. Ang maganda nga. Alam mo yun, yung resort siya pero very natural pa rin yung peg niya. Yung peg niya. Mukhang magkakaroon yata ng mga campsites din eh. Kasi Oo. mga CR sila. Develop pa. Develop pa. Yung tent pares kaliwa eh. So, isang nakaganon, isang nakatusok dito. Siguro ako na lang dito kasi yan eh, yung kitchen, tapos yung awning. So ikaw naman, nakatusok ka dito kasi ikaw, may awning ka ulit. 4:30, ang dinner natin mamaya is tuna. Kung makakuha tayong tuna, iluluto natin yung sutukil, which is yung sikat din sa Visayas na mga putahe ng fish. So, dagdagan natin ng isa para mas maraming choices and mga, kumbaga, matikman natin ang putahe. So ngayon, muna tayo ng market para bumili ng ating dinner para mamaya sa buong team, syempre. So this is the first ever camp na gagawin natin Sa Visayas. sa loop na to. So ito yung pinaka-exciting kasi this is the first time. Yes. At pagluluto tayo ni Chubby. Chubs. So dahil nasa Roa City tayo, seafood pa rin tayo. Pero Fresh catch. parang masarap tumira ng liempo ba? Pwede. Sundo tayo ng Sino liempo. tayo liempo? Luto siya sa luya, tanglad. Dapit hapon na nang makabalik kami sa campsite. At ambala ang bawat isa sa pagsiset up ng kanya-kanyang tutulugan. Medyo excited din kami dahil first camp namin ito. Si Tatay Chubs at Kuya Marv naman, inaasikaso ang aming paglulutuan para sa aming masarap na hapunan. Grabe naman. Sarap naman yan. Magluluto tayo ngayon ng piagot in Carles, Tagalog, biya. So, pinride lang natin siya as is, naglagay lang tayo ng salt. So, masarap to after frying, medyo crispy yung dapat maging kalabasan niya. Para bang chips, pero yun, sausaw lang natin din sa sukang Visayas, which is mga coconut vinegar. Na-prep na rin natin, nilagyan natin siya ng pipino, onion, ginger, vinegar, chilies. May onion leeks pa. Oh, syempre, para medyo may green.
Mahap. Goodbye, no? Alam mong galing dagat yung lasa. Mahap. Sa halos 2 araw na paglalakbay, syempre, everyone deserves a good food at kumpletong tulog. Dahil bukas, maaga na naman kaming gagayak para puntahan ng isa sa highlight ng episode na ito. So today, we're having this breakfast at 8:05 in the morning. Ang oras na dapat na nandun tayo sa anong port yun? Pangkal Port is 8 o'clock. So late na kami nagising kasi nagre-recover pa talaga kami. Simula umalis kami, ngayon lang ako nakatulog ng 8 oras. Kasama namin ngayon sila Kuya Raniel na magsisilbing tour guide natin sa paglalakbay na ito. Kuya, ano ba yung dalawang pinakamaganda? Yung sa islands? pupunta natin po yung Isla Gigantes. May 2 island po doon na pinaka-spot po talaga nila. Yung Kabugaw Gamay, yung makikita po sa Facebook, yung inaakyatan. Tapos yung Tangki Lagoon. Tangki Lagoon. Opo, Yun yung 2 island. Yun yung parang crown eh, nakaganon. Opo, yung pinapalibutan na mga bato. Opo. Yun po yan. So bali, may 5 island po doon na pupuntahan. Pero yung 2 po yun talaga yung priority. Ang pagiging tour guide ay isa sa pangunahing kinabubuhay nila dito. Lalo't dumarami na ang nagpupuntang mga turista dito. Mula Pantalan hanggang sa unang pupuntahan nating destinasyon ay humigit kumulang 1 oras din depende sa araw. So finally, after 1 hour of boat ride, nandito na tayo ngayon sa Kabugaw Gamay Island, which is sa Tagalog, maliit na pomelo. And ito yung logo ng Gigantes Island. So itong island na to, meron siyang view deck. Aakyatin natin yon, pero kailangan natin pumila. Tara! Mag-ingat po sa pag-akyat. Yan, medyo mabato siya. Ang pinakamalala po dito, kailangan nyo mag-ingat kasi taas-taas ang lalaglagan nyo. Kundi naman, lulusot yung paa nyo. So pagdating naman dito, sementado na. Yun. So finally, na-reach na natin ang view deck at ito ang view. Ang Kabugaw Gamay ay isa sa pinakamagandang isla ng Gigantes. Agad mong mapapansin ang napakaputing buhangin na nagbibigay kulay asul sa napakalinaw na tubig ng isla.
Wala yung init na yun, sobrang init, grabe. Ganda dito. Sa ating second island, nandito tayo ngayon sa Bantige. So dito na rin tayo kakain. And dito yung mayroong magandang sandbar. Yun o. Ayan, kitang-kita nyo naman. Diba? Sulit kahit magsunog ka ng balat dito. So silipin lang natin yung kanilang restaurant doon. Meron silang karinderya style doon. Doon na rin tayo kakain. Meron sila dito mga binibenta, mga anklet, mga bracelet, binibenta ng mga lokal. So, susuporta tayo, bibili din tayo kasi talagang maganda yung mga gawa nila. Yung mga shells, nakuha nila yun dito sa paligid. Yung next destination natin yung Tangke. Anong oras kaya tayo, kung magte-take off tayo ng alauna, anong oras tayo dadating? Mula dito sir pa Lagoon is mga 15 minutes. Malapit lang. Sa dulo lang po niyan. Tapos pagdating po doon, pag halimbawa pag maraming guest, may time limit po sila. Hanggang 20 minutes lang po kasi para maintain po yung tubig sa loob na hindi lumapo. Labas-pasok po yung tubig. Pag high tide rin po sa loob. Pag low tide din po. Okay. So 15 minutes plus 20 minutes sabihin natin waiting tayo doon. Pwede na, siguro makakabalik tayo bago mag alas 4 doon, no? Hindi po. Sir, ito po yung scallop. Yun! First dips. Go! Fresh catch. Sarap! So ito lahat ng in-order natin, anong una natin titikman? Siyempre yung specialty nila which is mga fresh cuts, itong scallops at itong sea urchin na which is hinuli lang nila sa likod kanina. natin. So kaya tayo order nito kasi nakita lang natin kanina nanguhuli sila dyan. Testing tayo ng kilawin. So yung kilawin nila dito may kamatis. Harap. Kuya Raniel, bukod dito sa pwesto natin, saan pa may nagpa-farming na scallops dito? Bali, halos po rito pwede po mamuha. Lahat yan. Paikot po nitong island. Ikot po nito. Marami po mo pag Pati itong ano natin. yan po yung sea urchin. Medyo gumagalaw-galaw. Yes, Fresh po yan, magalaw pa. buhay po yan. Fresh na fresh. Bangat. Saan ba binubuksan? Sa ilalim? Yes, sa ilalim. Bukas na pala. So ito siya. Mahilig ako dito eh. Lalo pag nasa Japan, in-order namin to eh. Ang tawag nila dito sa Japan is Uni. The usual na kain nito is ano eh, soy sauce, Japanese soy sauce, tsaka wasabi. So dito suka. So meron pala tayong sariling version ng uni. Hindi lang siya makikita sa Japan. Ang sarap.
Ano din, hindi yung lasa, yung texture nandun kasi fresh na fresh yung gaspang. So kanina pa ako gigil dito sa pusit eh. Iba yung pagka ano nung Ganito yung gusto kong pusit eh, yung hindi lumulutang sa sauce. Sa sauce. Tapos nagmamantika pa. Yan. Eh, ang gusto kong part dito yung ulo. Yung tentacles. Squid head. Yes. Kailangan mo talaga ng kanin. Pangkanin talaga siya. Ang sarap niya sa kanin. Thank you. Automatic yan. Saka magaling sila magluto dito ha. Hindi nagdadry yung pagkain. Matanong ko lang kuya, sino ang nagluluto dito? Balik si Manang ko yung may-ari po nito. Si Manang ko. So talagang lutong bahay nyo na lokal na talagang. Kaya Hindi namin nakalain na magiging kakaiba ang food experience namin dito. Talagang higit sa aming inaasahan na ganito kasarap ang aming magiging pananghalian. Marami din sandbar at islang nakapaligid na talaga namang nakakamangha. Excited na kami sa next island na pupuntahan namin. Our final destination for this trip is the Tangke Island, which meron lagoon na pag high tide, napupuno din yung lagoon, and pag low tide, mababa din yung tubig dun sa loob. So ito yung dadaanan natin. I-check na natin and try natin mamaya kung makapag-cliff dive tayo doon. So out of all the islands ng Gigantes, ito yung pinaka-instagrammable, and also ito yung merong cliff diving. So try na natin, baba na tayo. Sama natin si Blakey. So meron tayo dito mga na-meet. So kung tayo Philippine looper, si Sir Australian looper, kasama niya yung wife niya. Syempre Pilipina, mga magagandang Pilipina. Ayan o, sila Mami. Hello. Hello. Hi. Simula sa unang isla pa lang, iba na yung saya na na-experience namin. Dahil unang beses namin lahat makarating dito, sa bawat sandali, in-enjoy namin yung pagkakataon na ito. May mga nakilala din kaming lokal na binigyan kami ng mas malalim na pagkakakilala sa lugar na ito. Lahat nagkaroon ng bagong ibabaon na alaala, bagong kwentong ibabahagi sa naging karanasan kasama ang mga kaibigan. Pagbalik namin sa campsite, nag-aayos na muli ang lahat. Dahil bukas, panibagong araw na naman at panibagong paglalakbay. More travels tomorrow and hopefully makakakuha rin tayo ng something for culinary. Tama. Cheers guys! Good job for today! Cheers! 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 Biyahe na naman ulit tayo. Isa na namang napakagandang destinasyon ang nag-aantay sa atin. At syempre, masarap na pagkain. Diyan lang kayo, dito lang kami.
pagkagaling natin sa Carles, Iloilo, nandito tayo ngayon sa Iloilo City para kumain ng original na Lapas Batchoy. So dito tayo kakain sa Decos. Ito po ay nung 1938 pa. After this, pupunta na tayo sa port. Grabe naman to. Amoy pa lang, ano na. Talagang kakaiba na. So, beef, pork, liver, nasa ibabaw, bone marrow or utak. Tapos may isaw. Kaya ko ubusin to. Usually kasi pag isang bowl ng noodles, naghahati kami ni Mami Chef, pero ito kaya ko ubusin to. Sarap. So kasama natin ngayon yung current owner ng Decos. Anong pangalan mo ulit, sir? John Andrew Villar Johnson. So siya po yung, ikaw po yung great-great-grandson? Great-grandson. Opo. So third generation. Opo. So as generation goes by, si sir na po yung nagmana nung kanilang Lapas Batchoy. So sir, pwede mo po ba kaming bigyan ng konting idea kung paano nyo piniprepare yung Lapas Batchoy? Ang bali yung processor, hindi po namin pinalitan yung processor, same lang since 1938. At saka yung ingredients, Same lang to po. Wala So, kaming binago. over the years, ano lang po ang nabago? Parang wala, sir. Wala. So ito din po pala yung sinaserve nyo since 1938. Yes, sir. Same process. Opo. It's been days traveling by land and sea, and now it's our third Roro trip since Batangas. Now we're heading to Bacolod from Dumangas Port. Talaga namang napaka-convenient ng Fastcat sa activity na ginagawa namin. So kung plano din mag-travel by land and sea, of all the local Roros, Fastcat has the shortest travel time and the safest ship design, which is the Catamaran. So you can book your schedule ahead of time by going to Fastcat's website, and bago kayo mag-check out, pwede niyong gamitin ang code na FCJEC2024 para magkaroon kayo ng special rate from Fastcat. Okay, so ang ating first destination sa ating arrival dito sa Bacolod is the Chicken Inasal. So maghanap tayo. Anong sabi mo, Tatay Chab? Saan tayo? Sa Manukan Country, ito yung isang strip ng puro karinderya at mga authentic chicken inasal sa Bacolod. Okay, sige. Yan ang ilalagay natin sa Maps.me. Ngayon natin malalaman at matitikman ang tunay na Bacolod Chicken Inasal. Another first for the entire team to try the authentic chicken inasal dito mismo sa Bacolod. Kuya, picture ako.
nandito tayo ngayon sa Nena's Bet. So alamin natin kung bakit napakasarap ng Bacolod's Chicken. So meron tayo ditong atay, meron tayo ditong chicken skin, meron tayong pakpak, pitso, meron din tayo ditong legs. So mamaya, malalaman yung lahat ng yan pagkakain na tayo. So dumating na ang ating orders. Ito ang in-order ko, pitso. Ano sa'yo, Bling? Chicken wings, siya pitcho. Sa'yo, Tol? Ako, pecho. Petso din, tsaka isol. Isol. First dibs, tikman muna natin syempre ng hindi pa nasawsaw. Juicy. Ano usga? Juicy, brother. Makakain mo to kahit walang kanin, sobrang sarap. Yun, no? Speaking of kanin, pare. Speaking of kanin, so tikman natin muna yung rice. Nadilagyan ng chicken oil tsaka ng garlic. Cheers, Blakey. Cheers. Cheers yan. Sarap. Nakita ko sa'yo, may manok na. Sarap. Sarap, mas malinamnam. Pero meron sila ditong libreng soup. Ito naman kansi. So another lutong Bacolod. Tikman natin. Ang sarap. Sakto-sakto. Maasim-asim. Blakey, oh. Paring LJ. Thank you, Boss Jack. Yan, siguro feeling ko mga 2 hanggang 3 kanin ako dito. Pagkatapos nga natin dito, so papunta na tayo ng San Carlos City. After San Carlos City, doon na rin tayo tatawid papunta ng Toledo, Cebu. So pagtawid naman natin ng Toledo, Cebu, kikitain natin yung mga kaibigan nating Cebuano. So pag kinita natin sila doon, meron tayong sorpresa. Actually, meron silang sorpresa na masusurpresa din kayo kasi hindi pa kami nakapunta doon, pero sure, napakagandang campsite. Oh, yun yung maganda dito sa ginagawa nating loop. So, bukod doon, syempre, namamasyal din tayo sa mga magagandang lugar. So, habang ginagawa natin yung pag-overlanding, which ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin yun, gusto natin. Tama, kuya. Sobra. So, masayang-masaya at busog na busog. Pero pupunta na kami ngayon sa sa pag-i-stay namin, magpapahinga kami. It's now almost 6 o'clock. Dadating kami dun ng mga 7:15 as per Maps.me. Tapos magpapahinga kami na maaga kasi bukas maaga yung tawid dagat namin. Roro na naman tayo bukas. Tama ba? 5 AM? Opo, 5 AM kaya. 5 AM tayo bukas. So yun, sana nagugustuhan nyo po yung mga presentation namin lately. Patuloy nyo lang pong panoorin to para at least makita nyo po yung mga hindi nyo pa din nakikita katulad namin. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami. Ayos naman, medyo maganda yung pinuntahan namin na mountain. Para siyang Japan style. Puro tsaka malamig, hindi na natin lahat kanina. The best, kaso nakapagod na yung biyahe. Kaya it's time to relax, guys. Pagod, grabe. Ngayon lang ako nakapag-drive ng gano'ng kahaba and on a mountain pass, uphill and downhill. So, first time. Draining pala. So, salute to all the drivers out there tsaka sa mga overlanders. Grabe. So, technically, dahil maaga kaming aalis bukas and iba na rin yung pagod natin. So, pinili namin ngayon, may life hacks kaming ginawa. Nag-lodge-in kami dito sa FJ's Inn. So, ito yung bagong gawang parang apartel or bread and breakfast near the port. And ano oras alis bukas, boss? Bukas, safe to say uli, 1 hour tayo na nasa port bago malis ng 9. So, sa pagkakaalam ko sa research ni Tatay Charles, mga 15 minutes away lang yun. So, which, ito lang. So, right now, nandito tayo. Yan lang siya. Ito lang yung port. So, technically nga, tama. Malapit lang.
less than 15 minutes. And then or- tulad ng ginawa natin kanina sa Dumangas, prior na dumating tayo, tumawag ulit ako sa Fastcat. And nakakatawa, pagdating ko sa ticket ng office, pumipirma na lang ako. Which is good. So yun yung maganda pag naka-advance booking ka. Tsaka sabi nila, ito na sila, sir. So yun yung nakakatawa sa Pilipinas. Tsaka lilipat ka ng Pilipinas, pwede kayo mag-book online para at least alam na nila pagdating nyo pa lang, di ba? So yun, nag-decide tayo kasi na rumekta ng San Carlos instead na mag-camp sa Bacolod. Kasi nga, kung nasa Bacolod tayo, alis na naman tayo 5 AM. At the same time, dahil weekdays, dadaan tayo ng bayan. Kinonsider din natin yung traffic. So lahat yun, this is the best option, kaya tinira namin ng gabi. So talagang kahit anong gawin mo sa itinerary, planuhin mo yan. Pag nandiyan ka na, mag-iisip ka how to compensate syempre your pagod, your consideration mo lahat. Pero kanina, grabe yung dinaanan natin Mountain Pass. Wala rin tayong matitinding mga ilaw. Yes. Hindi tayo nakakatagos. Salamat sa PIA. Nakakatakot din talaga yung dinaanan natin. Ang ginawa tayong patamaan ng ibang sasakyan doon. Meron yung mga nakasunod sa atin. Sinundan na talaga kami. Hindi na sila umu-overtake. Talagang inaantay din nila yung ilaw. Wala rin dumadaan, sobrang dilim. Tapos bangin sa bangin. Pero merong part doon ng well lit. Well lit naman, pero ang daming wala. Half of it din. Siguro dinidevelop pa and ang daming landslide. So, yun lang, magpapahinga na kami kasi maaga kami bukas. So, abangan nyo yung episode 2. So, this is the episode 1 and the episode 2 kasi is the Cebu. Queen City of the South. Hindi normal na dinadaanan ng Philippine loopers. So, ano mga ina-expect nila doon? So, siyempre kakain tayo ng lechon. Yes. And pupunta kami ng Cordova Bridge. So, siyempre magpo-photo op tayo doon. At siyempre, mag-overland tayo kasama ang mga Cebuanos. Yan. Yun naman ang kagandahan. Lahat ng mga nakakilala sa iyo, mga kaibigan natin, welcome tayo sa iba't ibang part ng Pilipinas. Yep. Kaya saludo kami sa inyo mga. Thank you mga bossing. Kaya see you there. See you guys. Bye. Pahila mo na lang ako. Malayo pa biyahe ko, baka mamaya bumaliktot yung axle eh.